no? Kita-kita naman po tayo. Mabuhay kayong lahat mga Noy. At kamusta po kayong lahat dyan? Yan, naglalakad ako ngayon dito sa kahabaan ng Katipunan na lapit po sa Ateneo, no? So ayan, at sa ating paglalakad tayo biglang nagutom at nagkikrave tayo sa something like bulalo ba na pagkain. Pero iba yung nakikita ko nandito po sa gawing kanan ko, ay kakaiba, no? Bulalugaw. Ayan, no? Pakita ko lang sa inyo, no? Pinaghalo na yata ito, no? So, yan sa taas na yan, no? Lugaw na may bulalo, no? Anong kakayan lasa nito? Masebo kaya o ano pa ba? Tahan natin to, pasukin natin, tara. Let's get it on! My name is Alvin Bernales. Ako po ang may-ari ng B&B. Used to be known as HOB, House of Bulalugaw. Nandun pa rin yung frame of thoughts ko, yung vision and mission to expand, to be the best Filipino restaurant in the country. And God willing, dumami, branches natin. Siyempre, ang number one na dishes pa rin natin, yung bulalugaw at yung bustek. We never stop creating dishes, uniquely Pinoy dishes. Pinoy siya dahil pag kinain mo, lasang Pinoy, pero mahalata mong unique. Kasi meron siyang kakaibang twist sa lasa ng bawat pagkain. Actually, bawat isang dish na dinagdag na parami ng parami ay maingat na create para magpasaya sa mga kakain. So, that's where we come in. Yung perang pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, tapos kakain sila, papasok ngayon tayo, mapakainin natin sila ng quality na pagkain na talagang sulit talaga yung perang pinaghirapan nila na ibabayad nila. Talagang pinanindigan na po natin yung bansag nila sa atin na ang tahanan ng masasarap na comfort food. So pag nag-create tayo ng dishes talaga, sinisiguro natin na ito yung magpapaligaya sa hindi lang mismo sa kumakain, pati sa kanilang tiyan. Sabi nga nila, happy tummy, di ba? We already have vegetables, may fish, may desserts. We have a wall of appreciation here na people who come in and then ang kadalasang sinasabi ng mga datihan ganun pa rin, walang pagbabago, solid talaga, ang sarap. And then yung mga bago, ang sarap pala nito. Babalik kami rito, dadaling ko yung pamilya ko rito, dadaling ko yung mga kaibigan ko rito. Siguro two things. Number one, we're unique. Meron kaming signature na lasa na pag sinasabi ng iba, kumain kami sa ganito, yung parang medyo similar concept. Pero pag kumain kami sa inyo, meron kayong something na lasa na para halatang kayo Number two, they have me. I'm the face behind this. I'm always there. Lalagari tayo. Pupunta tayo sa ibang branch. Pupunta tayo rito. We always entertain guests na parang talagang kapamilya. Pagsamahin na natin yung tatlong network stations. Kapamilya, kaibigan, kapuso. So I treat them as friends. I treat them as parang loved ones. Sila ang hari, sila ang bida. Medyo unique kami. Halimbawa, may kare-kare kami. Kare-kare natin, hindi naman yan straightforward, kinare-kare. Galing yan sa bulalo Imaginein mo, luto na, may isang cup na, masarap na. Sinangkapan mo ulit. 2 beses mo sinangkapan. Kaya it's really, really packed with umami. Malasa talaga siya. Presyo, murang-mura. May dessert nga tayo dito, turun 60 pesos Tingnan mo naman yung lugar, ang ganda-ganda, di ba? Mura lahat ng paninda natin dito. Kung may sakali may makakanood nito na nakilala kami dati na yung price range namin, lumagpas na ng 300. Bumaba na lahat. Sa masusing pag-aaral at pagkukosting, masusing paghahanap ng tamang supplier, nakakita tayo ng paraan kung paano ibagsak ang presyo. May nag-birthday nga rito 8, 9 na tao, 3,000 plus lang binayaran Busog na busog sila. At ang sasaya nila, lumigaya daw sila sa sarap, sabi nila. For some reason, yung iba nagustuhan nila, hindi naman namin dinikta yun, na nagulat na lang kami na marami nagpapareserve. Yung mga Gen Z, nagugulat ako kasi yung mga Gen X na mga magulang na kaedad ko, yung may mga Gen Z silang anak or apo, ito raw yung tinuturo. Gusto raw nila mag-birthday dito. Yung pagkain nating Pilipino na nilagyan natin ng twist, gustong-gusto na ng mga bata ngayon. Dati hindi, di ba? Gusto nila mga foreign food, foreign dishes. Siguro may nagawa tayong tama sa pagtitwist ng lasa. Kaya gustong-gusto ng mga bata ngayon. Ito, nagugulat ako. Mga bata ito, since nasa Katipunan tayo, mga batang Atenista pupunta rin. Yung kaldero,
That is our very first kaldero sa very first branch namin na nagluluto pa lang kami ng bulalo sa uling sa sidewalk. So, nung binild nila itong branch na to, dun lang namin naisip na, yung kaldero, display natin. Kwento natin yung tunay na buhay ng kaldero. At marami ng pinasayang belly. Nararapat lamang na talagang bigyan siya ng parangal, dinisplay namin. Ang kaldero, bow. Lingid sa kalaman ng ibang tao, meron po akong isang trabaho. Hindi lang naman po ako nagsimula bilang maglulugaw. Dati po akong humaharap sa camera. Dati po akong umaarte. At nagvo-voice over ako sa commercial. Hanggang ngayon, halimbawa yung Red Horse Extra Strong. Sarap ng tama pero di wasak. Ang dami kong ginawa niyan for over mga decade, no? Tsaka several other commercials, marami. Which up to now, I still do from time to time. We are located at 138 Katipunan Avenue, White Plains area, pero Barangay St. Ignatius na. With ample parking. Tapos ang operating hours niya, Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Pag Sabado at Linggo, dahil marami nagbabike, nagmomotor, nag-i-scooter, nagdi-jogging, open na tayo ng 7 a.m. hanggang 10 p.m. Inaanyayaan ko po lahat ng nakikinig dito. Papasalamat din ako sa mga makakapanood nito kung halimbawang ramdaman nila na nanggagaling sa puso ko yung mga sinasabi ko at kung sakaling naniniwala sila na sadyang masarap nga dito at sinubukan nila, well, thank you so much. Salamat. Kung nasarapan sila, balik sila. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Dex. Dinalikan mo ako. Thank you. BNB. Naku naman na, mga Noy. Yan, salamat na naman sa inyong panonood. Siyempre, unang-una, pasalamatan natin Sir Alvin Bernales. No? Pinaunlakan po tayo sa kusina niya. Nakita natin kung paano ginagawa po itong bulalugaw. No? Itong in-order ko specifically, mga Noy, so mga nanonood po sa atin ngayon, this is super bulalugaw. No? At ito pa po yung isa, no? Ito po yung bustek na sinasabi, no? Nung una pong pagkakaalam ko dito, ito is something like a bistek, no? Ito po pala ay something nakakaibang klaseng bistek, no? Sabi nga po ni Sir Alvin, ito yung, kung tawagin niya bustek, bulalo, tapos ginawang steak na ganito, no? So, ito po yung mga nasa loob ng pinakabulalo, no? First thing, ito po muna titikman natin. Tignan nyo naman po yung itsura niya, no? Ito yung pinaka-oil niyan. Tendon. Oh, sarap. Patawarin tayo, no, sa mga gusto pong kumain nito. Alam nyo naman po, no, take muna ng inyong maintenance kagaya ko. Pero tingnan nyo yung karne. Pakita po natin yung karne. Ito yung karne niyan. Ito yung pinakakarne, yung bustek na sinasabi. Susukin natin kung malambot. Yun, no. Tenderness check tayo, mga Noy, ha. Pakita ko lang po sa inyo yung isa. Gaano itsura niyan. Yan, no. Ganito yung klase ng bustik na hinahanap natin. Pag piniga mo, nadudurog. Oh. Punit, no? Yan. Tapos, yung pinakasabaw niya, ito yung nasa loob nung bone marrow. Ayan, no? Yun naman itsura ng bone marrow na yan, ha? Nilagay sa sizzling plate. At syempre, sinerve ng maraming bawang. So, this is one of the original creation ng BNB, no? Technically, ito nga po yung bulalo na ginawa ang somehow. Parang bistek natin Pilipino, no? Natin. Napakasarap sa kanin ito. Rice buster po ito, sigurado. Yung sabaw, oh. Alam nyo, Noy, hindi ko siya nalalasahan na kala ko po kasi magiging oily yung taste niya, no? Sebo, lasang ganun. Kasi nga, nasabi natin, bone marrow. Pero, alam niyo po, sa pagkain ito, kailangan ito ng kanin. Makaka-extra rice ka rito. Mas order po ito, no? Ayan, kasi sa kakulitan natin, binigyan na tayo ng kanin. Eka, sabayan ko ng kanin to. Ang sarap po niya, no? Pakita ko sa inyo yung tumutulong sabaw na yan. Lagyan mo ng karne. Lagyan mo ngayon ng bone marrow. Noy, ayan, no? Babaw. Kita natin na sa ibabaw na yung umuusok yung kanin. Tirahin natin to, ha. Mamaya na yung bulalugaw natin. Ang sarap sa kanin. Ay, ang sarap sa kanin. Totoo po. Kanin buster, itong pagkain ito. Nagustuhan ko po sa kanya, I'll be honest with you, yung pinaka
sabaw nitong bustek. Para siyang naglalaban, no? Naghahalo. Combination po ng bulalong sabaw at yung original natin bustek Pinoy. The sizzle na binigay po nitong sizzling plate kanina nung ilagay ito, nagdagdag po ng lasa. Tapos ang daming bawang. Ang sarap po. At yung mga bulalugaw, masarap na sinasabayan po ng, pwede nyo lagyan itong toko at baboy, no? Dito nyo may serving ng toko at baboy, napakaganda. At syempre, meron din po mga lumpiang Pinoy, oh. May magandang serving din. So ang laman po nitong super bulalugaw ay may itlog, no? May chicharon, at ito po yung nasa gitna, pinakagitna, itong bone marrow. Ayan, oh. Yan nyo naman itsura niya, na. May bawang, meron pong spring onions, at pag hinalukay natin siya, mapapansin nyo, yung pinaka-karneng baka nasa loob. Combination po ng laman at yung pinaka-collagen o yung bone marrow. Nakalagay din po dyan. Biray na natin to, ha. Log muna. Alam nyo po yung sarap, linamnam na binibigay ng bulalo. Na sabaw, no? Buto-buto talaga. Pinakuluan. Yun po yung isinabaw dito sa bigas o sa malagkit na ginamit para yung lasa niya humalo dito sa pinakalugaw niya. So, ang naging lasa po niya, pasok na pasok. Ang tawag dito, bulalugaw. Super nga lang itong in-order ko. Meron din po kayo mabibiling ibang klase pa nito. Yung mga regular bulalugaw lang. Pwede po kayo umorder nung house bulalugaw lang or yung special. At ito po yung super na kinakain ko ngayon na kung saan alungkatin natin. Banat muna tayong chicharong malutong. Ito po maganda rito. Hiwalay mo yan. Susukin natin yan, no? Bone marrow! Nakita ko po sa inyo yung bone marrow na yan, no? Muusok pa. Hiwalay lang natin. Oh, kuha tayo ng laman doon sa loob. Ayun yung tendon. Saka yung karne. Pagsabay natin. Hindi natin chili. This is something unique, no? It's not the usual arroz caldo na natitikman natin sa bahay, mga karinderya, no? Hindi rin po siya yung something like yung mga regular lugaw na goto, no? Iba rin po ang lasa nun eh. Sa kanya, unique. In a sense na yung creation pong ito ay something na may pagmamalaki natin. No? Sabihin na natin po, no? Honest to goodness sa inyo, may kikwento ko po ngayon yung lasa. Magugustuhan ng bata dahil po sa linamnam na meron yung bulalo, no? Hindi siya matapang eh. Yun yung gusto ko sa kanya. Hindi yung malalasahan mo na lang po ay lasang sebo na lugaw. Hindi po ganun lasa. Lugaw pa rin siya pero ang kakaiba sa kanya, yung sabaw ng bulalo, yun ang ginamit. Kaya parang kang kumakain ng lugaw na beef. Sabaw, no? Yung ganun po. Ginawa lang po special kasi nilagyan ng laman na karne. Yung tendon, meron din po. Itlog, nandyan din. Napakasarap. Tapos siyempre, nagiging espesyal, kaya lalong nagiging super to, dahil po dito sa sisipin natin ngayon. Hawakan na natin mga noy. Grabe. Ang sarap ng gabi, no? Kung kayo man po ay natatakam sa kinakain ko ngayon, no? Bisita po kayo dito sa B&B House of Bustek and Bulalugaw, no? Dekada na rin po sa industriya ng paggawa nitong bulalugaw, kaya naman siguro hindi na matatawaran, masasabi na natin, double check na po ito dahil legend na rin po, di ba? 2010 pa nung mag-umpisa, no? Dumaan na sa pandemya, dumaan na rin po sa kung ano-anong pagbabago, pero andito pa rin po, Sir Alvin. Saludo sa iyo, siyempre. Meron po ako dito ng toothpick. Binibigay talaga nila ito para ng gabi mo yung nasa loob, nung tutusukin mo yan, no? Ay, nako, Diyos ko. Huwag natin tusukin yan. Gawin natin, sipsipin natin. Ganun kainin yung bulalo. Sinusubsob nga. Sabi nga nung isang napanood natin, susubsopin mo talaga eh. Yan, ayun po. Nakuha ko po, nanginginig-nginig yung pinakautak. Sabay-sabay mo nito. Wow! Ang linamnam. Noy, ang sarap ng pinaka-loob nito, no? Yung utak po. Yan, no? Bumaksak. Napansin niyo yung bumabagsak doon sa loob, oh. Unin natin ng ganyan. Laglag mo dyan sa loob. Sabay tirahin mo ng paganyan. Mamaya, bibirahin ko pa bukod sa kanin ko. Nakakita niyo rito yung nasa gilid ko.
itong Bustek, no? Pasalamatan po natin ang mga kaibigan natin dito sa B&B House of Bustek and Bulalugaw, no? Dito po yan. Siyempre, Sir Alvin Bernales, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa suporta niyo po dito sa Kuya Dex. Thank you po dito sa pagkain. Napakasarap, no? Thank you sa crew na tumulong sa atin kila Chef. Siyempre, shoutout po sa inyo sa lahat po ng tama yung sabi ni Sir Alvin, napakababait po ng mga tao dito, no? Service-wise, isa po sa nado-double check natin yan pag pumupunta tayo sa ganitong klaseng kainan, no? Ito po, I'll be honest with you, I can recommend to you itong pagkain na ito, no? Marami pa po silang menu dito, no? So far, hindi ko na po kaya tikman lahat sa dami po. Specialty Filipino dishes na pwede nyo tikman, pwede nyo kainin dito po sa B&B, no? Ingat po tayo, usong-usong ngayon yung sipon tsaka ubo, no? Take your vitamins, take your medicine. Siyempre, palakas po tayo palagi at kumain tayo ng may passion at pagmamahal at masasarap na pagkain. Siyempre, dito lang po yan Kuya Dex pa rin. At passion pagmamahal, paputokin natin yung pusong malaki na yan. Bye-bye! See you!